Right guys, welcome back. Happy Sunday to all of us, to all of you, all people around the world. Alright, Sunday as its best. Sunday's best. Yeah, this Sunday is brought to you by Blue Calamansi Flavor. Yes, Calamansi Flavor or in English, citrus flavor. So yun, happy Sunday guys. First Sunday of the month. How's it going guys? How's your July? Alright, another month, another glory. Alright, thank you so much, viewers, subscribers. Thank you for your support. Yes, and we're now growing. Thank you for your support, guys. I could have done this without you. So let's rock and roll. Alright, yes. How's your Sunday, guys? So far, yan. So far, the weather is good. It's a partly cloudy. Yun. So, ngayon, tamang lakad lang tayo. Tamang asikaso sa bahay. Bili ng mga kailangan ni Mami. Yun. What a weekend it has been. So busy. Yun. Kaya busy tayo sa mga ating mga nilalakad na documents for ETAP. Yes, glory to God. Thank you, Lord. And yun nga, as I mentioned, hintay na lang tayo ng email for call this learning plan, mode of payments, and yun. And I'm happy with the progress. Thank God, I have a chance to aim and achieve a bachelor's degree. Yes. Yun. Thank you, Lord. Natapos ko ang aking yung proseso ng aking ATAP application. Yun ano. Inviting na lang ako sa email for the learning plan and mode of payments. Ako yan. Skuliglig. Bang matinding init sa mga susunod na araw. Pero wag naman. Yun nga. Just that's my update in my ETAP application. So far so good. And sa mga gustong mag-aral ng may pagpatuloy ang kanilang college at makakuha ng bachelor's degree. Sabi niyo po ang ETAP. At kung kayo po ay working, ang minimum requirement po ay at least meron kayang 5 years of experience. 5 years working experience. Siyempre, kailangan yun, ng certificate of employment. Tapos, ang inyong curriculum vitae. Yes. Detailed resume, some kind of that. Yun. Tapos, syempre sa resume, kailangan ng letter of intent. Yung mga binabanggit ko po ay yung mga common requirements for ATAP. And nabanggit ko na rin ito dati sa mga
nakaroon akong vlog. Pero, syempre, dahil sa aking maayos sa proseso, gagawin ko ulit. Yan, no? Letter of intent. Tapos, sa mga portfolio, yan, kailangan nyo yan, guys. Bali, may ano yan. Sa portfolio nyo, guys, sa Clearbook, meron kayong ano doon, table of contents. Table of contents, tapos nakasalansan yung mga documents nyo in order as per the table of contents. Yung table of contents, yun ay parang ano, page 1. Tapos, ang susunod ay yung inyong resume. Tapos, yung letter of intent. Depende yan sa ano sa requirements ng school na pupuntahan nyo. Kung ano yung list of requirements nila na in order. So, depende kung ano yung numeric order ng requirements, yun din ang ilalagay nyo sa table of contents. Tsaka, pala, no? Kailangan, may mga school na, na naka-notarize yung mga documents. Sa akin kasi sa Lyceum, naka-notarize lang yung, yung table of contents, yung resume ko. Yun lang. Yun lang yung ko. Yung naka-authorize. The rest, okay naman. Tsaka, yung, tawag ito, yung certificate of employment nyo, kung may, yung original na certificate of employment, kung meron na yung dry seal, huwag nyo na ipaano yan. Huwag nyo na ipaano yung notaryo. Ang notaryo nyo, yung photocopy. Yung xerox copy ng inyong certificate of employment. Kung yun ay ang required na notarize sa ATAP school na papasukan nyo. So, depende yun. Sa akin, ang naka-notarize lang yung table of contents at yung aking resume. Yun lang yung naka-notarize. The rest, okay naman. As is. So, ayun. Ayun yung mga requirements ko para sa portfolio. Bali, sa portfolio guys, 3 set siya. Isang original, tapos yung 2 photocopy. And then, sa pagsasubmit, 3 rin. 2 soft copy, tapos yung hard copy. Yung hard copy, yun yung portfolio na 3 set. Tapos yung, naman, yung soft copy, which is, isasabi ko siya to email, at yung isa naman ay flash drive. Yun po ay requirements sa Lyceum. Hindi ko po alam sa ibang school. So, ganun sa amin, sa Lyceum. So, depende sa school na pupuntahan ninyo. Pero, ang nagko-common lang ay yung mga resume. Kung kayo galing sa school, ibang college, kailangan, transcript of records, honorable dismissal, and good moral character. Tsaka pala guys, sa transcript of record, dapat ang purpose nun ay moving to another school. Yun yung updated.
kailangan moving to another school yan. Kapag kayo galing sa ibang, kapag kayo nakapag-college na at galing sa ibang school, yun ang kailangan na nakalagay sa purpose ng inyong TOR. And ayun, tapos ano pa ba? Kung kayo ay nasa call center, BPO industry, isama nyo na rin yung ano, no? Yung nga, kagaya na minensyon ko sa recent vlog, yung mga learning modules. Isama nyo yun, guys. Parang tulong yun. Kasi kailangan ng ano eh, parang ano eh, mga certificate of trainings yun. Kailangan din yun sa ATAP. Kumbaga, yun yung pinaka ano nyo. Training habang nagtatrabaho. E-learning module, kumbaga. Pwede yun. Ano nyo lang yun. Kahit mga ano, tawag ito. Within 2 years backward. As long as ano kayo guys naka 5 years experience. So, yun lang, no? I guess that's all. Yung mga requirements na pinasa ko. And hope you get the content and topic that I have discussed for the requirements on my ATAP. So yun lang guys, maraming salamat. And hope you have a wonderful Sunday. More power to all of you. I'll see you next one guys. God bless po.